May 11 election protest ang naitala sa Region 1 ayon sa COMELEC. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kumpara noong 2022 national and local elections ay mas mataas ang bilang ng election protest na naitala ngayong 2025 national midterm election sa Region 1 ayon sa COMELEC. Umabot na sa 11 naitalang election protest sa Region 1. 6 na reklamo ang naihain na election protest sa Pangasinan, 2 sa Ilocos Sur, 3 reklamo naman sa Ilocos Norte, 1 sa Lawag City at 2 reklamo sa bayan ng Pagudpud. Kabilang sa mga naghain ng election protest ay ang mga kumandidato sa pagka-municipal mayor at councilor. Ayon sa COMELEC Region 1, naniniwala raw mga nagsampa ng reklamo na nagkaroon ng dayaan sa katatapos na eleksyon na nakaapekto sa resulta ng kanilang nakuhang boto. Kalakip ng election protest ang kahilingan ng manual recount. Ilalabas yung mga balota sa mga ballot boxes at may mga revisors na naka-assign dyan para i-contest, i-review yung mga balota dyan. Sa Pangasinan, kumpara ng 2022 national and local elections, mas mataas ang bilang ng election protest na naihain ngayong 2025 national midterm elections. Ipinaliwanag ng COMELEC ang proseso matapos ang paghahain ng election protest. Ayun, kung sa tingin ni Judge is kailangang magpatuloy, so papatawag na yan, magpresent ng evidence, then proceed na sa manual verification or counting. Bubuksan yung ating ballot box, ilalabas doon yung mga official ballots, then manual, may mga revisors tayo. Inihahain ng election protest ng sinumang kumandidato na kumu-question sa resulta ng eleksyon base sa dayaan, pandaraya sa boto o anumang irregularidad. Dapat din itong ihain sa loob ng 10 araw mula sa Proclamation Day. Chris, ayon sa COMELEC, kung municipal level ang election protest ay na-file ito sa Regional Trial Court. Pero kung ang election protest ay mula sa city level o provincial level, ang election protest ay na-file sa COMELEC Division. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.